Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Captain Reynaldo Valeros Jr. Ako po ang tumutulong ngayong kala Dr. Pabunan para po maparating sa ating mahal na Pangulo ang kanilang inbensyon na matagal na nilang ginagamit sa loob ng 3 decades halos. At ang kanilang clinic sa Zambales is halos 45 years na at meron silang company sa US ang Pilantec. So matagal na pong ginagamit ang gamot na ito at para sa kaalaman ng lahat, marami pong mga napagaling sa snake bites, HIV, meron na rin po sa dengue na rampant noon, marami na napagaling ang gamot nila Dr. Pabunan. At ito po ay sinubukan nilang gamitin sa Ebola sa West Africa nung nagkaroon ng epidemic sa lugar na yon. At ang kalaban po nila is malalaking pharma, kaya hindi rin po nabigyan ng pansin ang kanilang inbensyon. Ito po ay product ng malalim na research ng magkakapatid na nagtapos ng medisina noong 1973. At sila po sa edad nila ngayon ay napatunayan nila na ang gamot nila, ito nga ay tinatawag nila na breakthrough sa medisina. Si Dr. Robin Pabunan po ay napakaraming award na tinanggap sa state, kaya siya naging prominent personality in medicine research sa United States na nag-i-specialize sa mga viral diseases. So hindi po question yung capacity ni Dr. Ruben bilang inventor scientist sa medisina at ang kanyang mga kapatid rin na nagtuon ng pansin sa pagre-research at pagpapractice tungkol dito sa panggagamot sa mga viral diseases. Ngayon po, Mr. President, Pangulong Duterte, ako po yung nakikipag-usap sa inyo ng derechahan. Hindi po ito ang panahon para po tayo ay magtalo-talo kung sino po ba ang makakapagbigay ng solusyon sa pandemic na nararanasan ng buong mundo. Hindi po ito ang panahon para sabihin na itong malalaking company na nagpuproduce ng gamot sa buong mundo ang ating pagtuunan ng pansin. Dapat po sama-sama lahat po ng merong kapasidad na bigyan ng solusyon ang nararanasan ng buong mundo ay dapat po bigyan natin ng pagkakataon. Sa haba po ng tinahak namin na landas papunta sa inyo, hindi po madali. Doon ko po nakita na hanggang ngayon ay nananalaytay sa ugat nating mga Pilipino ang bureaucratic processes na naka-embedded na yata sa katawan ng natin bilang Pilipino. Mahirap na po itong tanggalin. Noong pong nangangampanya kayo, Presidente, kayo po ang lumalapit sa tao. Ngayon po, hindi po sa personahin ninyo, hindi po sa pagkatao ninyo, sa mga nakabakod sa inyo, napakahirap na pong lumapit sa inyo, lalo na sa pagkakataon na ito. At ito ay aming naiintindihan. Hindi po kami magpipilit, kaya dinadaan na lang po namin sa social media. Actually, marami na sa aking tumawag sa GMA, sa ABS-CBN, si staff ni Mr. Rapi Tulfo. So, nakita ko sa kanila yung pagiging traditional na broadcaster. Ang kailangan pong solusyon, yun ang ating pag-usapan, hindi po kailangan paikot-ikutin ito. Okay, sa panawagan po namin sa DOH at saka sa FDA, sabi niyo po mag-submit lang sa inyo ng requirements. Nakapag-submit na po kami. Actually, nagpapalitan na kami ng mensahe sa email ni Secretary Eric Domingo. Ang sa amin lang po sana, dahil naipasa na ito sa loob, pabilisin po natin. Kasi ako po personally naniniwala at ang daan-daang pang mga PNP personnel, Navy personnel, mga nurses, mga frontliners na naniniwala sa Pabunan antiviral injection. Ito po ay hindi vaccine, mahal na Pangulo. Baka po magkamali kayo. Hindi po ito vaccine. Ito po ay isang breakthrough sa medicine na ang tawag ng mga pabunan is Pabunan antiviral injection, bericidal sterilizing cure. Yun po ang tawag nila. Yung mga doktor po natin, pwede nilang i-research ito. Pero sa haba po ng pagsasaliksik ng mga pabunan na bumuno ng halos 3 dekada para makahanap ng tamang solusyon, ito na po siya. Hindi po ito haka-haka kasi hindi pa po lumalabas ang
COVID-19, miyembro na po ng coronavirus family ang pinapatay ng gamot nila Dr. Pabunan. Yung nga pong Cobra, Mr. President, pinakamatapang na virus. Oras lang patay na ang tao. Nagagamot nila Dr. Pabunan. How much more itong COVID-19 o coronavirus family na namamasyal pa simula sa lalamunan papunta sa ating baga at bago niya tirahin ang mahihinang parte ng katawan. So ang sa atin is yung prevention, sinasabi natin much better than cure. Tama po. Kasi itong gamot nila pwede rin po. Kasi ang principle lang po rito na in-explain sa akin at sa amin personally ni Dr. Pabunan is napakasimple. Bakit po tayo naguhugas ng kamay ng alcohol? 70% na isopropyl para po patayin ang virus, Mr. President. Kung ang virus is nasa loob ng katawan na natin, pwede ba nating inumin ang alcohol, Mr. President? Hindi po. Pwede ba nating iturok ang alcohol? 70% sa katawan natin? Hindi rin po. So ang ginawa po ng mga pabunan na magkakapatid na doktor at isang abogado, nagtulong-tulong po sila na aralin paano papatayin ang virus pag nasa loob na ng katawan. Dahil sinasabi nga ng medisina ng mga antibiotics is hindi epektibo yan sa mga viruses. Correct me if I'm wrong. So gumawa sila ng baricidal sterilizing cure na pwedeng iturok sa katawan ang alcohol at patayin ang virus na nananalaytay sa ating mga dugo na kumakapit sa ating baga. At sa pagtuturok nila base sa gravity ng infeksyon sa katawan ng COVID-19 ay doon nila ina-adjust or dinadagdagan ang dosage ng kanilang inbensyon para patayin ang virus na nasa katawan ng tao. Ulitin ko po, Mr. President, hindi po ito haka-haka. Matalino po kayong tao, nakikita ko sa inyo. Kapag kayo ay weak, pinapakita nyo malakas kayo. Kapag malakas kayo, pinapakita nyo yung weakness ninyo. Yan po ay isang art of war. Ako po ay nagtapos rin ng high school sa San Beda. At ako po ay scholar ng bayan. Nagtapos po ako sa Philippine Merchant Marine Academy. Matagal po ako nagserbisyo sa isang German company sa shipping. At ngayon bumalik sa bansa natin at tumutulong sa domestic shipping. Alam po yan ng ating mga kaibigan at namamahala sa marina. Marami na po tayo. Kung sususugan ninyo, Mr. President, pumunta po kayo sa Senate, kuhain niyo po ang records. Marami na po kaming naitulong sa maritime natin sa mga pagbabago nito. Ngayon lang po ako naglakas loob na makipag-usap sa inyo ng ganito. Hindi ko po kausap ang mga mamamayan dito, Mr. President. Kayo po ang tinutumbok ko rito, mahal na Pangulo. Hindi po natin kailangang palipasin ang napakahabang araw para pag-aralan ito dahil alam ko ang binubulong sa inyo ng mga dalubhasa na nasa DOH is hintayin lang na makahanap ng cure ang ibang bansa at bibili tayo sa kanila. Yan lang po ang solusyon na nakikita ko. Kasi hindi po natin kailangan ang araw-araw na statistic. Hindi po yan ang gusto naming marinig. Ilan na yung na-infect, ilan yung nakarecover, ilan namatay. Ang gusto po naming marinig sa inyong mahal na Pangulo is kung nasang stage na ang DOH, ang FDA, ang RITM, ang PITAC. Nasang stage na sa paghahalo ng gamot at paghahanap ng cure. Yun po ang gusto namin marinig, Mr. President. Yun po ang dapat na binabalita niyo sa tao. At never po sa panahon ngayon na umasa tayo sa ibang bansa na hirap ring maghanap ng tamang cure. Hindi po natin kailangan maging matalino. Alam po natin ng Amerika baka may cure na sila. Ang China sa Wuhan, nawala na ang virus sa Wuhan. So hindi tayo naniniwala na walang cure or lockdown lang or social distancing lang ang naging sani kaya nawala ang virus. Marami pong dapat isipin, marami pong dapat i-analyze. Mag-focus lang po tayo, Mr. President, sa bansa natin. Never po tayong umasa sa ibang bansa. Kung naniniwala po kayo sa kapasidad ng bawat Pilipino, ito po yung panahon na 100% paniwalaan nyo ang kapasidad ng bawat Pilipino. Nung pong pinasara, Mr. President, ng FDA, ang clinic nila Dr. Pabunan, wala po silang binabiolate na batas sa pag-i-inject. Bakit po? Kasi ang gamot nila is ginagamit na sa mga specific na sakit.
At ang pagpapractice nila ng profesyon, wala silang binabiolate. Hindi po mga kwakwak doktor ito. Ito po yung magkakapatid, 4 na mga doktor at isang abogado sa Sambeda rin po. At ngayon, 11 na sila ng mga doktor sa pamilya, kasama ang kanilang mga pamangkin at anak. Ngayon po, may istorya akong sasabihin sa inyong isa. 11 years ago, nag-apply po ang mga pabunan sa FDA para maaprubahan at magamit sa dengue ang kanilang inbensyon. Pero 2013 po, ako po ay nagulat. At sila rin po ay nagulat. Bakit mas pinili ng ating gobyerno ang dengue na maraming pinatay na mga bata? Bakit po, Mr. President? Samantalang merong isang pamilya, Dr. Pabunan, na nag-o-offer ng napakabisang gamot para sa dengue at napakamura. Bakit pinili po natin ang dengue? Ito po ay katiting lang ng dengue. Mr. President, ibig kong sabihin, ito'y katiting ng istorya ng dengue. Ito po ay napakalaking problema na kailangan nating kaharapin ng iisang bansa tayo na hindi umaasa sa ibang bansa na makadevelop sila ng cure dahil hindi mangyayari yan. Ang ibibigay rin natin sa atin, Mr. President, alam mo kung ano, ay mga gamot na itatry test pa nila. Itatrial pa rin natin. So ang inihiling lang po namin is napakasimple. Naghahanap po ang FDA ng documented evidence na napagaling. Meron na pong napagaling ang ating pabunan antiviral injection. Sa isang malaking ospital, sumuko na ang pasyente. Positive po siya sa COVID. At nakatatlong turok lang siya ng FAI, pabunan antiviral injection, gumaling po siya. Hindi po namin pwedeng sabihin ang pagkatao ng pasyenteng ito dahil pinoprotektahan po namin ang kanyang safety. Hindi po natin kailangan magpagalingan rito. Mr. President, tingnan niyo po ako sa mata ko. Matalino po kayong tao. Hindi po tayo nakikipagpaligsahan sa mga nagbibigay o nag-a-apply ng approval sa FDA. Malalaking company po yan. Maaaring galing siya ng Swillig, Novartis, Pfizer, at iba pa. Malalaking pharma dito sa atin. Tanggapin niyo po sila. Sa FDA, DOH, tanggapin niyo po sila. At tanggapin niyo rin po sana ang pabunan antiviral injection. Sa inyong lab analysis, isa lang kailangan yung patunayan na ito bang mga gamot na ino-offer para sa approval, is safe po ba ito sa human consumption? Safe po ba ito sa katawan ng tao? Kaya po ako'y nagpaturok 3 beses. Hanggang ngayon po ay sa edad ko pong ito, napipil ko malaki epekto sa katawan ko. Ako po ay lumakas. Kahit puyat po ako sa pakikipag-usap sa mga sangay ng gobyerno, Mr. President, lahat na po dinaanan ko. Nagpapasalamat po ako dun sa iba. Malalapit sa inyo, nakausap ko na. Reality po, real talk tayo. Real talk po tayo, Mr. President. Nakausap ko na ang ibang tao sa National Security Council, sa DILG, mga senador na iba. Wala pong nakapagbigay ng direct line para po makausap ninyo ng personal ang mga pabunan dahil meron silang sasabihin sa inyo na napaka-importante na sa inyo lang sasabihin. Sa edad nila at sa edad ninyo, Mr. President, magkakaunawang kayo. Dahil ito ay usapin ng wisdom to wisdom. Hindi po ito mauunawaan ng mga ordinaryong tao na nasa paligid ninyo na ang bumabalot sa kanilang katawan ay bureaucracia. Doon po ako nagtataka sa bansa natin kaya wala tayong pagunlad. Laws are made by man. And only man can repeal that law, making a new law. Sa panahon pong ito, binigyan po kayo ng 3 months na emergency power, mahal na Pangulo. 1 buwan na po ang nalagas. Sa palagay nyo kaya sa 2 buwan, makakahanap kayo ng tamang solusyon? Ang extension po ng lockdown, ang extension po ng monetary support, ang extension po ng pagbibigay ng ayuda, mga pagkain sa mga mamamayan, short-term solution yan, Mr. President, at alam nyo rin yan. Ang long-term solution po is tigilan ang pag-spread man lang. Inuulit ko, Mr. President, mahal na Pangulo, maaring ito, hindi ito ang total cure na hinahanap natin. Dahil sasabihin ng ibang doktor, hindi ito ang specific para sa COVID-19. Pero kung ang linyada na ginagamot ng antiviral injection nila Dr. Pabunan is nakalinya sa coronavirus family na inaral nila,
ito po ay maaaring maging total cure sa COVID-19. Dahil na-predict na rin po ng mga pabunan. Hindi pa dumarating ngayon. Baka ang ibang mga mamamayan natin o ang ibang bansa hindi pa alam. Ang susunod sa coronavirus is hantavirus. Alam na rin po ng mga pabunan kung paano papatayin ito, Mr. President. Ulitin ko, hindi natin kailangan maging matalino, Mr. Presidente. Mahal po namin kayo. Sinuportahan ko po kayo, ibinoto ko po kayo, ipinakapaglaban ko po kayo ng batbatan. Dahil nakita ko sa inyo na kayo ang makakapagpabago ng ating bansa. Mahal na Pangulo, ito po yung pagkakataon na ipakita ninyo. Isa lang po hinihingi ko sa inyo. Ipatawag niyo po lahat ng nag-a-apply sa FDA ng cure. Ipatawag niyo po. Ipatesting niyo po ito agad sa mga taong nangangailangan ng gamot. Dahil opsyon po nila, right po ng isang pasyente na malapit ng mamatay sa isang sakit na wala pang cure. Ang mamili ng tamang gamot na inaakala niya para sa kanya. Ibigay niyo po natin sa kanila ang right na ito. At huwag po nating supilin. Sinusupil po ng batas natin ang kanilang paggaling. Paano po? Pag ang isang pasyente na quarantine 14 days, hindi natin alam kung anong damage gagawin sa katawan niya kung talaga siyang infected. And then itetest siya ng RITM. 5 days lalabas ang resulta. Damage na ang lungs niya. Ang tanong ko po, bakit po maraming doktor na mamatay? Kasi bago po sa kanila ang COVID-19. Ang approach hindi po nila malaman. Nag-i-eksperimento rin po sila. Ibalik ko po doon sa patient's right. Marami po sa atin sa PNP sa Krame. Pumunta po kayo, Mr. President. Sasamahan ko po kayo. Marami po doon, mga general. May mga rango, rank and file. Nakikiusap, gumagawa ng sulat. Pwede bang i-waive na namin, Dr. Pabunan? I-waive na namin. Sa kagustuhan namin na magamot kami, Mr. President. Mr. President, ilan lang sa mga sundalo ninyo ang namamatay? Dinadalaw niyo sila ng mga namatay sa Marawi. May dinalaw na ba kayong isa namatay ng coronavirus? Nananawagan po sila sa inyo ngayon, Mr. President. Ibigay niyo po yung right sa kanila na maturukan na sila ng pabunan antiviral injection. Kasi sila yung mga dating naniniwala na turukan na ang mga anak nila ng panahon ng dengue. Mga gumaling sa HIV. Paturukan niyo na po sila, Mr. President. Hindi po natin kailangan ang armas, ang nuclear, para makilala sa mundo. Para respetuhin sa mundo. Ako po'y naniniwala, Mr. President, kahit ganito lang po akong ordinaryong tao, na nasa kamay nyo lang ang solusyon sa struggle namin ito na makarating sa inyo. Muli po ninyo akong tingnan sa mata, Mr. President. Ilang pagbuhay ang kikitilin ninyo kaysa kausapin ng diretso ang mga tao na nag-o-offer ng cure. Hindi lang po si Dr. Pabunan, Mr. President. Kausapin niyo po lahat. Lahat po itest. Kung 5 po nag-a-apply, 7 nag-a-apply, lahat po itest. At kung sinong pinakamabisa, yun po ang piliin. Ang magkakapatid po, inilalaban nila ang kanilang lisensya. Pag hindi po naging epektibo ito, susunugin po nila ang lisensya nila sa harap ninyo bilang doktor. Yan po ang sinabi sa akin ng magkakapatid na Pabunan. Mr. President, akala ko noon, ang Big Pharma Syndicate is napapanood ko lang sa TV. Ngayon po, nararanasan ko lahat, Mr. President. Sana po ay mamulat tayo sa katotohanan na ang isang problemang ito ay hindi mariresolba kung hindi tayo nakapokus sa solusyon. Solusyon po ang hanap natin at ang solusyon na ito is finding cure, Mr. President. Subukan natin ang capacity ng Pilipino. Isa sa magagaling na hacker sa buong mundo, ang gumawa ng virus, I Love You virus, isang normal na mag-aaral sa ama computer na binulabog ang buong mundo at doon tayo nirespeto. Kahit na ang mabibigat na mga secured na website napasok nito. So hindi po imposible na isang Pilipino rin ang mag-deliver ng cure sa buong mundo, Mr. President. Inuulit ko, Mr. President, any available cure
on hand right now. It is worth trying, Mr. President. It is worth trying, Mr. President. Maawa kayo sa mga frontliners na hindi nakakauwi dahil ayaw nila, baka sila infected na sa kanilang mga pamilya. Sila po ang dumadanas nito na napakahirap psychologically, physically. Sana maawa po tayo. Sila po nasa frontline, mga basurero. Hindi tinitigilan ang kanilang trabaho. Frontliners rin po sila, Mr. President. Isa lang po ang payo ko sa inyo, Mr. President. Naniniwala po ako sa inyo, naniniwala ako sa gobyerno, naniniwala ako sa mga nakapaligid sa inyo. Dahil hindi po tayo aabot ng ganito kung hindi tama ang ginagawa ninyo. Tama po ang ginawa ninyo. Tama pong approach. Kaya ang number natin is maliit kumpara sa ibang bansa ng mga na-infect at mga namatay. Isa pa pong advantage natin dahil archipelagic tayo in nature. Mga isla-isla po ang bansa natin. Yun ang lamang po natin. Hindi kagaya sa kanila na isang buong mass of land. Kaya ang pag-spread is malawak at malaki. Mr. President, sana po'y maunawaan ninyo ang simpleng panawagan ko sa inyo. Puntahan niyo po personally ang lahat ng nag-o-offer ng solusyon. Kasama ang DOH, kasama ang FDA, kasama ang RITM, kasama ang PITAC, kasama ang DOST. Ang PITAC po is create nung panahon ni Flavier. Baka hindi niyo po alam. Himayin niyo po ang batas, Mr. President. Baka doon pwedeng pumasok yung invention nila Dr. Fabunan. Dahil alternative yun. Na ang basihan rin is yung traditional medicine. Bakit ginawa ni Mr. Flavier yun? Baka may nakita sila na darating ang panahon na mangyayari ito at mapabilis ang approval. Wala po ba nagsasabi sa inyo na meron tama law? Yung Traditional Alternative Medicine Act natin, na ngayon ang departamentong mahawak is PITAC, although under siya ng DOH at saka ng FDA. Mr. President, marami pa akong gusto sabihin sa inyo. Pero huli na ang panahon. Kasi dito, Mr. President, pantay-pantay na tayo lahat. Maging presidente man kayo, vice president, senador, congressman, mga governor, mayors, ordinaryo tayo, tao, pantay-pantay tayo. Anytime, Mr. President, kahit sino sa atin, pwede tayong tamaan ng virus. Maging open-minded po tayo. Mr. President, abogado po kayo. Mas alam niyo po kaysa sa akin at sa marami kung anong legality sa batas. Pero hindi po ito yung panahon na lahat ng batas kailangan natin sundin. Dahil mabilis ang action po ang kailangan rito. Your emergency power, ang remaining na lang is 2 months. Ulitin ko po, kapag hindi niyo po sinubukan ang only available cure on hand right now, wala po kayong mahahanap na solusyon, Mr. President. Wala po kayong mahahanap na solusyon. Hindi po yung sinasabi ninyong weakness ng mangungutang tayo sa ibang bansa. At pag wala na, magbebenta tayo ng ari-arian at pupunta kayo sa Luneta para magbigti. Again, Mr. President, napakagaling ninyo. Dahil pinapakita nyong mahina kayo kung kailan nandun ang kalakasan ninyo. Napakagaling ninyo, Mr. President. Alam ko may solusyon na rin kayo naiisip. Pero sana, unahin ninyo ang kapasidad ng bawat Pilipino nang magbigay ng solusyon sa kinakaharap ng bansa natin. Unahin natin ang bansa natin at saka natin i-share sa buong mundo kapag napatunayan natin na ang gamot na nandito sa ating bansa is talagang suited para sa COVID-19 patient at mapagaling natin sila. Mr. President, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Sana po'y makarating sa inyo ang mensahe na ito. Sana ipag-aralan niyo pong mabuti. Puntahan niyo po personally. Or patawag ninyo sila Dr. Pabunan at ang iba pa na nag-o-offer ng cure sa kinakakaharap nating malaking problema sa ngayon. Maraming salamat po, Mr. President, at mabuhay po kayo. At sa mga gabinete natin, sa mga senador, congressman, sa mga mayor, governors natin, at sa ating mga mamamayan, hindi po ito yung panahon na mag-away-away tayo at magpaligsahan. Ito po yung panahon ng pagkakaisa. Ipinakita na po natin sa panahon, nung unang panahon, ang dami ng ating mga hero na namatay para sa bansa natin. Sana po'y ganun rin po tayo ngayon. Ako po, Mr. President, itinalaga ko na ang buhay ko
kung sakali man ako'y masasawi sa struggle papunta sa inyo. So be it, Mr. President.